Napakahirap na ng buhay natin ngayon. Kahit anong pagsisikap natin ay hirap na hirap pa rin tayong umahon mula sa kahirapan. Sabi nga nila, bahagi ang lahat ng ito ng buhay. Ang kahirapan ay bahagi ng buhay. Ang kaginhawaan din naman ay bahagi ng buhay. Pati na ang pagraos mula sa kahirapan. Iba't ibang diskarte ng mga tao para makaraos. May mga umuutang. May mga kumakain din ng extra para lang madagdagan ng kita. Mayroon din namang mga nagbebenta ng mga ari-arian. At mayroon ding ilan na nakikiride na lang sa kung ano man ang mayroon ng iba. Mula 1992 hanggang 1996, iniulat ang iligal na paggamit ng koneksyon ng tubig na nagdulot ng malaking pagkawala ng kita at ng tubig mismo sa parte ng mga water provider companies. Noong 2004 naman ay naapektuhan ang serbisyo ng Sky Cable dahil sa pag-short circuit ng mga kable nila dulot ng iligal na pagkabit sa mga transmission lines. At ito lamang Pebrero ng 2009, may iniulat na isang estasyon ng pulis na mayroong iligal na koneksyon ng kuryente. Iligal ang mga koneksyon na ito dahil nakikikabit lang ang mga tao sa mga koneksyon na pag-aari na ng iba. Ang tawag natin sa kanilang ginagawa ay pagja-jumper. Malawak ang sakop ng pagja-jumper. Kuryente, tubig, cable, internet, minsan ngay pati ang koneksyon sa telepono ay na-jumper na. Para sa ilang mga Pilipino, ang pag-jumper ay paraan upang makaraos sa kahirapan. Sa ilan, ito ay isang desisyon. At sa ilan naman, wala silang ibang magawa kundi mag-jumper na lang. Si Mirna, 40 taong gulang. Tumatanggap ng labada at tansyahin at gumagawa rin ng mga basahan upang may magastos ang pamilya niya sa isang buong araw. May 3 taon na rin nagja-jumper ng kuryente si Mirna bago sila tumigil. Kasi ayaw kami kabitan ng Meralco. Dahil nasa squatter na kami. Hindi pwede. Kaya ginawa namin, naghanap kami ng jumperan na magkaroon ng kuryente. Ang paling nagkakabit. Tapos ang bayad namin sa isang linggo, 50 pesos. Hanggang ngayon po ba, nag-jumper po kayo? Hindi na. Doon na sa ano na, sa tawag nito yung legal na. Hindi magkano na po inaabot yung kuryente niya? Naabot na 1,000 ang isang buwan. Malaking lundag mula sa binabayaran ni Mirna na 50 pesos bawat linggo, ang binabayaran ni Mirna ngayon na 1,000 kada buwan. Ngunit, sa halip na ituloy ang pagja-jumper, mas pinili niya magbayad para sa isang legal na koneksyon. Ba ngayon po sabi niya hindi na kayo nagja-jumper? Bakit naman po naisip na hindi na mag-jumper? Kasi, hindi na kami kinabitan nung pinag-jumperan namin. Si Mirna na dati nagja-jumper ay tumigil na dahil binigyan na siya ng pagkakataon upang magkaroon ng legal na koneksyon. Si Mirna ay isakripisyo ang kung ano mang mabibili niya sa 1,000 piso para lang makapamuhay ng malinis ang konsensya at para magkaroon ng legal na koneksyon ng kuryente. Iyon ang kanyang desisyon. Narito naman si Mommy G, isang housewife at higit sa 10 taon na nagja-jumper ng cable. Hindi naman mahirap sila Mommy G pero hindi rin naman sila mayaman. Sapat lang ang kanilang pambayad sa mga bayarin nila bawat buwan at ang panggastos nila sa iba pang mga bagay. Nakararaos naman sila. Pagiging pagkabit namin ng cable, hindi ko alam kung matatawag yun na illegal noong 1996. Kasi yung husband ko, nakikabit lang o nakitap kami sa kapitbahay namin. Which is nagbabayad naman kami monthly. Share lang kami sa monthly bill nila, binabayad nila. Kaya hindi ko alam kung illegal yun o ano. Bahala na kayo kung matatawag doon. Basta magbibigay naman kami monthly na bayad sa kanila. Tumagal kami noon ng years. Grade 5 years siguro din tumagal kami. 1996, 97, 98, 99. Then, naputol kami dahil tinanggalan sila ng cable. O, lumipat yata ng ibang cable. So, tinanggalan kami.
Tinanggal nila kami. Next, okay, ano kami, nakitap kami naman sa another kapitbahay namin, neighbor, na ganun din, nagbibigay din kami ng monthly na bayad. Tumagal din naman kami doon, siguro 4 years din o 3 years din. Tapos, hanggang sa matanggalan din sila ng cable, so wala na rin kami cable noon. Nawalan kami ng cable, siguro mga ilang buwan lang din naman. Nalaman namin, sa kapitbahay din namin, na marunong siya nagkakabit siya ng mga, yun, talagang illegal na. Nagbayad lang ako sa kanya ng 500 kasi pambili niya ng materyales na cable, tsaka yung splitter na tinatawag. Yun, bali binayad ko sa kanya noon is 500. So, one time, 500 lang. Hanggang ngayon, yun pa rin ang gamit namin. Hindi kami na ano. Kaya lang, problema doon, ang disadvantage doon, syempre, pag na reception, wala kang magagawa. Tiis ka lang dahil pang ilang tap ka na. Syempre, ilang tap na yung gagamitin sa'yo. Pag walang mapakat reception, tiis ka lang. Pag nawalang cable, tiis ka lang din kung kailan magkakaroon ng cable niyan. Sa tinagal-tagal na ng paggamit ni Mommy G ng jumper sa cable, natitiis pa rin niya ang pangit na reception na natatanggap nila. Sabi nga niya, tiis-tiis na lang. Wala naman silang karapatang magreklamo eh. Pero bakit nga ba hindi na lang sila magpakabit ng legal na koneksyon? So far, hanggang ngayon, nagamit pa rin namin yung ganung sistema. Wala pa namang hulihan, ano nangyayari. Siguro, kaya naman kami talaga nagkabit na illegal. Siguro, financially, hindi kaya o ano. Total, nakakasurvive naman ang hindi nagbabayad. Okay lang, hindi na pinanindigan na hindi magbayad ng monthly bayad mo. Tapos sabi nga daw nila, di ba? Tatanggalan ka na dahil magkakaroon ng box na sinasabi nila. Dahil kaya hindi na pwede tayo mag-tap-tap. Pero so far naman, hanggang ngayon wala pa naman sa lugar namin, wala pa naman nangyari na gano'n. Maghihintay na lang siguro kami. Siguro pag dumating yung ganun pagkakataon, yun. Wala na rin mawawalan kami ng cable. Yun pa lang siguro ang time na mawawalan kami ng cable. Kaya siguro pag dumating yung time na kayang magbayad ng monthly, why not, di ba? Mas maganda yung may sarili kang cable. Mas maganda ang magiging reception ng TV mo, panoorin mo. Hindi ka na matitiis. Yun. Para kay Mommy G, hindi naman sila napapahamak at hindi rin sila nauhuli, kaya tuloy lang sila sa pagja-jumper. Sa isa namang dating nagja-jumper na ngayon nagbabayad na, ibang dahilan kung ba sila nag-jumper noon.